So yun, napalitan na natin. Naibalik na natin itong lumang tie rod niya dun sa bago natin ikakabit. So yan. Hi guys! Ako ang inyong lingkod, EPM Mechanic here in Japan. Nag-upload ako ng mga content tungkol sa kung paano makapunta sa Japan, pamumuhay sa Japan, at lalong-lalo na ang trabaho sa Japan. Kung nagustuhan mo naman yung bagong video natin ngayon, huwag ka nang mahiya, i-like and subscribe mo na rin at huwag mong kalimutan ang notification bell para palagi kang updated, kabayan. Wala natin ang gabi. Anong oras ba ang light shift? Anong oras ba nagsisimula ang light shift differential? Curious lang ako dito eh. Kasi sa Pilipinas, alas 9 light shift differential na. Kapalit tayo ng rock pin yun. Cuando cayó yo era chiquita. Now? Mahirap daw. Charan. Gawin ito 15 minutes. Basic.
Sabi nung manual nila, kailangan daw tanggalin yung exhaust manifold, yung exhaust. Hindi naman yung buong manifold, yung exhaust lang. Para daw matanggal to. Kailangan mo lang tanggalin dyan yung support eh. Pala, tip ko lang sa inyo, kapag nakakita na kayo ng ganyan linya, itapat nyo lang yan. Matic na yan, ano na yan, naka-center na yan. Tapos ibalik nyo lang doon sa dating pinagtanggalan nyo. Yan. Nakabalik na siya. Nung una akong magpalit na ito, inikot-ikot ko pa eh. Hinarap ko yung gitna. Yun na rin pala yun. So yun, napalitan na natin. Naibalik na natin itong lumang tie rod niya dun sa bago natin ikakabit. So yan. Set up nyo lang ng kung ano yung tansya ninyo na kapantay na. Kasi kailangan nyo pa namang i-align yan eh. So yun. Pero syempre bago tayo magbalik niyan, break time muna tayo. Diba? Hawak natin oras ngayon gabi. Paabutin natin to hanggang alas 10. Gago! A few minutes later. Natin. Kapag break time na tayo. 10 minutes. Hapon, bakit daw gusto ng Pinoy na magtrabaho sa abroad? Ang paliwanag ko naman, napakadali ng trabaho. Tapos yung sahod, makukuha mo sa Pinas kasi yung sahod dito, isang buwan, bugbog ka talaga. Marami kang ibababang transmission, tapos top overhaul. Pero, yun nga. Ingat tayo palagi. Diretso tayo. Naikabit na natin. Yes, 6 minutes. Bago ko suggest na palitan ng rack and pinion, pina-check up muna to sa hapon. Tapos hindi din niya alam kung ano yung, kung saan nagagaling yung clearance, kaya pina-double check sa akin. So yun, na double check natin na hindi sa rack end nanggagaling yung play, nanggagaling sa mismong housing. Ang problema kasi ng electronic power steering, yung bushing ng rack and pinion niya nagkakaroon ng play. So yun, hindi naman repairable tong ganito,
Talagang yung nagre-rebuild na lang yung gumagawa. So yan. Pero alam ko may gumagawa din ito sa atin sa Pilipinas. Back to you. Kabit muna natin yung universal joint ba tawag to? Steering coupling. Yeah. Kay JBL ko nakuha tong technique na to Siya yung nagsabi sa akin ito kasi namumroblema ako. Sanay kasi ako dun sa shop namin na merong panglock ng steering. So yun, tingnan nyo. Kailangan nyo lang ilagay yung seatbelt para meron kasing time na yung ibang sasakyan pumipitik yung manibela, kaya to secure kailangan nyo lagyan ng ganito. Ayan yung kakabit natin ngayon. Isa dun sa taas. May inang kalasi, pumaluktot. Yan, check natin kung nasa tamang ikot ba talaga to. Ganito siya. Nakagalan din siya. So ayan nasa tama nga siya.
Instant torque, Yakuhachi. Ito yung luma. Bali ito ipapadala to sa nagre-rebuild. Kaya kailangan nakabalik sa dati. Wala ka dapat gagalawin dyan o bubuksan. Hindi tayo makakaabot ng hanggang alas 10, no? Kasi 9:20 pa lang na tayo eh. Hinatulan na tayo ng supervisor dito na ano, okay na yan hanggang bukas na lang kasi matagal pa naman daw. Okay naman na to eh. Bali bukas mag-ano na lang tayo, mag-a-align. I-check pa to bukas kasi hindi siya yung mag-check eh. So yun, pwede na yan. Mag-aano na lang tayo. Tagalan na lang natin tagalan na lang natin magpalit para umabot ng 9:30. Sayang din kasi yun eh. Uwi na tayo. Bata na lang masayang ko. Roko. Okay da na. Bad trip. Nag-aambon pa. Pagod na pagod ka, tas maaambunan ka pa. Pakahirap ng ganito. So yan, sana nakatulong yung video natin, no? Maraming salamat ulit.